Morning guys, this will be our first field trip to Jack 109, and today we are going to depart around 4 a.m. since it is at least 2 hours of travel going to Dapitan and visit the Rizal Shrine. First stop before we reach Casa Real, which is the real house of Dr. Sir Rizal here in Dapitan. We're gonna first examine the landing site of Dr. Sir Rizal. So it is based on the monument statue. We found that there are 3 artilleries, and we have the Captain General, which is together with the Dr. Sir Rizal. Since what we recall in history, Dr. Sir Rizal was exiled due to his attempt to revolutionize with the Spanish government. And that's why here in Dapitan, we witnessed upon the arrival of Dr. Sir Rizal together with the 3 guards. Since what we've seen in the monument, since Dr. Sir Rizal didn't bring any arm, but those soldiers behind him would have the guns, which means that the scenario is very serious, which is it is a great threat to their revolution. So as you can see in this historical landmark located in Barangay Santa Cruz, Dapitan City, it is built with a large statue that shows the real event of the landing site of Rizal. Also, they put some plants here to show a sense of value for this very important monument. Monument was unrolled during the 4th Camperao celebration on December 28, 2009. It was sculpted by Manuel Filipino. So as you can see guys, this landing site is just near in the beach of Dapitan City, and you can hear the sound of the waves crashing over the shoreline. Also, you can hear some chit-chats from the tourists in this monument. Touchdown, Dapitan Rizal Shrine! And this will be the map of the Rizal Shrine, depicting the different scenery what you see what's on the inside of the Rizal Shrine. So let's go and discover. So here you can see the Casa Redonda. Ito ang nagsilbing klinika ni Rizal nung siya ay nanirahan dito sa Dapitan. At ito rin ang naging tirahan ng kanyang naging asawa na si Josephine Bracken nung siya ay dumating dito sa Dapitan. So come on and let's explore what inside the casa. Diba ang entrance kay Kuan, ang hagdan is more made on woods ba? Dili siya solid. So much more mo daw ini ang karaan. So na pang mga cabinets. Wato sa bato ha. Corridor ni Rizal. Ang sa sakuan, kaning dahon sa lubi. So makakita ba ka view sa dagat sa Dapitan? So guys, where are we heading next? Let's go to Casa Residencia. So this will be the kusina ni Rizal, which is measured by 14 by 10 feet. So it is designed properly to have a kitchen, a proper design of the ventilation, and also to have open area for cooking. So what you see na mga native na palayo is made of clay. So present rin ako ng tutkaroon. Pero kani siya na ko, no, kalahap. Kaya kasi aran makita mo nanit. Ako makabantay na yung kalahap ko. Catch kayo siya. So now we are finally here at Casa
Plaza Residencia. Ito ang naging pangunahing tirahan ni Rizal nung siya ay nanirahan sa Dapitan. So let's go and explore it. So this is the May Retiro Rock, in which where Rizal arrived his the longest poem, in which composed of his life experience as an exile here in Dapitan. It's already 9 o'clock in the morning and we are finally allowed to go inside Rizal's museum and also to look and discover the different historical material from Rizal's exile in Dapitan. So as you can see here, ito ang mga original na damit ni Rizal noong siya ay nanirahan dito sa Dapitan. Ito ang kanyang dalawa sa kanyang original na damit. Ito naman ang original na damit na pantulog ni Rizal. So as you can see, law-law na dyan ang mga salina ni Rizal. No? So, syempre ito ang yang pantulog. Of course, dito ni Rizal sa una. So karon paano ta sa second floor sa museum. So let's go. Guys, look at science. So this will be the St. James Church, historical marker of Dapitan. So what do I observe in the form? So this church was influenced by Spanish design because of its unique ceiling and also with the location, which is in front of the plaza. You can see because they still preserve this area behind the long period of modernization. So nato dari sa Casa Real, so makita ninyo ang mga daan na munisipyo ate una. Mga napalibutan po siya mga kahoy. So after sa atong exploration, now daon sa man imong maingon overall sa imong experience during a trip. So ang akong maingon ani nga trip kay realistic siya in terms of Rizal history. Kay other than despite sa atong urbanization na makita sa palibot, nagyan po part sa Dapitan nga which is the protektahan dyan. So supposedly ma-bring back na to ang history into reality siya other than the future na mga modernization. So ang akong nakita una kay base sa una nga dagan yung mga kahoy, then panpon sa karon kay dagan kay mga tao nga bisita, which is very heartwarming siya kay
kuan mo nag-expression siya nga valuable yun siya nga area na dapat i-preserve yun sa akong mga masimutan. Ang area kay much more on the province area nga na fresh air agi sa kahoy yun since among pag-ari diri kay medyo ulan-ulan man, so medyo malikayan nga na humot og mga stagnant water kay namboy part diri no na stored ang water. So madunggan kay paano siya as in if paano siya wala siya mga tao kayo peaceful yun siya nga area labi na nga daplin ng dagat, pero kung may mga tao man gani kay much more wala siya lively kayo ang area, wala siya kung akong explain wala siya crystal nga lively po kayo ang ilang learn ni Rizal other than equal na siya into part sa history nga dapat kanina, diba? Nindot siya expression. And para sa ako po, kaninga sa tourist spot there is sa Dapitan kay it is one of the most important turning points sa atong history ang pag-abot ni Rizal diri nga Dapit. So sa akong makita pareha sa ningon ni Mr. Mateo, makita nato ang mga sa una na balay magipuyan ni Rizal unsa ang mga gamit niya uban nagdilang gi-preserve para makitaan sa mga next pang generation. Then sa ako pong madungog is ma-feel na ko unsa ka payapa ang pagpuyo ni Rizal diri kay agi-lagian niya atong mga puno sa viewpod na atbang kaayo sa dagat. Ikaw, unsa man imong maingon sa imong experience diri? Na ako nakita kay daghang tuwan ni dari para i-explore mag-katon about sa life ni Rizal. Tapos mulang tao sa unsa yung life dari sa Dapitan before siya na execute. So dari man to siya na Rizal, diba? Next, unsa man imong na lungog o mga na touch, na-feel. So, pag sulod pa lang din mo, makakatulong kang mga daghang tao nagkuhan kaya na about sa Rizal. Tapos, agi sa kadagang kuhan, mga kahoy, mumuli mo ang mga langgam. Isip sa mga tao kayo magkuhan sa dari. Kaya na, Excited kayo more excited. Mga ato lang lang. Then, madungog po nimo ang uban na mag-share sila ang knowledge about sa Kang Rizal and sa whole na Philippine history. Doon po ako dahil kay kani nga area dahil kay protected siya sa mga Rizalista, which is very effective mag-open of mga tourist spots since ang mga nag-caretaker kay well, they know the knowledge about Rizal. They are number one fan na consider because they consider Rizal as the savior because it is part of their belief. So which is paano siya na important siya nga way para ma-deliver ang life ni Rizal because they know too much other than the story. So nito siya nga initiative gibutan sila. In addition to that kay maka-amaze po na makita o pag-abot sila mo diri na ang mga Rizalistas unsa sila way lang panamit and ipakita nila ang pagpangga nila sa lugar na gibili ni Rizal. So I think that's it and thank you guys for watching this trip. That's all and thank you.